Dapat higher yung insurance sa loan mo. Hindi na. Hindi na. I-assign mo yung higher na insurance mo dun sa property. Kasi kung 1 million lang yung property, pero insured ka for 2 million, basically madali mong ma-assign yung insurance mo dun sa property. Sabihin lang sa bank. Sa developer. Tsaka sa bangko. Sa bangko kakausapin mo. Na yung MRI ko gusto kong pa-waive kasi meron akong insurance, i-assign ko siya dito sa property ko na niload ko sa inyo. Kahit isang property lang. For insurance policy. Life insurance, yes, anytime, any kind. Opo. Sige. Yan ang hindi ko sure, sir. Yan hindi ko sure. Sa likod. Same question, ma'am, hindi ko sure kapag yung insurance nandito. Pero kapag nasa pwede siya. Ayun. Depende dun sa branch na a-applyan. Okay. Yeah, with the MRI, depende nga kay bank. Tama yung sabi ni Rex. Depende kay bank, pero you push as long as you can, as much as you can. Bakit? Karapatan kasi yan ng borrower. No, karapatan mo yun na you use your insurance for MRI. Diba? As much as possible, dapat i-convince mo sila na gano'n. Ideally, bago ka mag-loan. Sabihin mo na. Pero, kung may existing loan ka na, pwede pa rin kasi you renew every year. Diba? You renew MRI every year. Yun. So, pero kanya-kanya yan. No? So, like, kasi may mga financial advisors, ayaw nilang paggamit yung insurance policy mo for that kasi it's for your family. So, you might want to add. Depende. No? Pero again, sayang kasi MRI tapon. Diba? Term insurance yan eh. So, depende sa'yo. Depende sa paano mo siya gamitin. Pero yun, every anniversary, that's the question, kahit kailan, every anniversary, kasi usually either you pay every year or you sign a 1-year contract renewal kung magkano yung MRI mo. Diba? So ito, it gets adjusted naman. Tapos yun, kung 2 million yung insurance mo, 1 million yung loan mo, tapos as you pay, nababawasan yung utang mo, diba? Nabawasan din yung naka-assign. Basta yung excess, mapupunta pa rin sa beneficiary mo. Ang tanong dito ni, ano pangalan mo bro? Gaylord. Kung pwede dito sa Singapore, depende nga kay bank. Kasi may processing siya, hindi basta pwedeng ganun lang. Merong, sa amin na tawag, policy assignment form. So yung policy assignment form, pagpipirmahin mo kay bank, papareceive, bibigay mo kay insurance company, pipirmahan din nila, babalik mo kay bank. Para, so medyo may process. Yun. So ideally, you have an insurance also in the Philippines. Yun naman yung, mas marami insurance, mas maganda. Hindi kasi yung sasabi ko. And so, basically pwede. Basta i-negotiate mo dun sa bank. Gusto ko yung nabanggit ni DJ, parang karapatan mo siya as nag-loan na i-negotiate mo na yung insurance mo, i-assign mo dun sa property na kinuha mo. Tipid din eh. Di ba? Although, ang kaibahan, di ba kasi kapag insurance yan, yung monthly mo or premium mo, the same. Tama ba? Pero kapag MRI ng bangko, the more na nauubos mo yung principal, dimiliit yung MRI mo. Diba? So, ikaw timbangin mo, at least eto, pagkatapos ng 10 years, meron kang additional income or additional investment. Diba? Kasi nag-monthly ka na ng MRI, kumuha ka ng panibagong resi, kumuha ka panibago sa Pilipinas. Diba? Inassign mo dun. Inassign mo dun sa property. After 10 years, pwede mo siyang withdrawin yung MRI. Bayad ka dun sa property, may additional investment ka. Ang ganun. Fire insurance talagang kasama yun sa monthly amortization. Iko-compute. Different talaga yan. Okay? Any more question dun sa... May natutunan ba dun sa financing tips?
Yan. So sa akin, pinaka-importante yung makipag-negotiate ka dun sa bangko or sa pag-ibig or kung sino mang financing institution, even in-house, pwede yan, di ba? Para mabilis mo mabayaran yung property. At pag nakita mo na yung property mo, medyo maliit na yung principal, make sure na magpa-recompute ka rin kung ayaw mo na mag-advance ng mga susunod pang taon. Okay. So this time, we will be talking about the taxes involved in buying properties or nagbenta ka ng property, ano yung mga dapat mong obligation as seller, as buyer, di ba? First, value-added tax. Any idea kung paano nagkakaroon ng VAT yung property? Pag yung property daw, let's say bumili ka ng lote sa isang developer, yung lote is more than 1.9 or almost 2 million yung lote from a developer, may VAT na yun. So 2 million plus 12%, ikaw magbabayad ng VAT. Diba? Pinapa-shoulder ng developer yun dun sa buyer. Hindi sila. Okay, so pag yung lote, nakita mo, oh, 2 million na from a developer, babatan, may VAT na yun. Kaya yung iba medyo, pag 1 bedroom, tapos, pag condo naman, or house and lot, pag more than 3,199,200 or almost 3.2, hihingi ng discount. Ay, baka may discount pa yan para bumaba dun sa 3 million lang. Alam mo yun? Para hindi ka mabatan, i-negotiate, itingnan mo yun. Kasi pag more than 3.2 million ka, plus 12%, ang laki nun. Ramdam mo talaga yun. Kasi yung VAT pa minsan, i-include dun sa monthly amortization mo sa bank. Pag ayaw mong bayaran sa down payment, hindi mabigat sa down payment, hindi ko kaya. Sige, isama natin dun sa loanable mo. Yung VAT, in-interesan pa ng 20 years. Lalo ka na lalo dun. Diba? So, pag nakita mong, sa developer, 4 million na, plus 12%. Pero, let's say, anong nangyari, nagkabentahan lang kami ni sir ng property. Si sir, binenta yung property niya sa akin, 5 million. May VAT ba yun? Tingin nyo. Si sir may property, binenta niya sa akin yung property niya worth 5 million. May VAT ba? Tingin nyo. Yes or no lang? Yes? No. Sino may sabing yes? No. Maybe. So, walang VAT. Okay. Nako-consider kasi na nagkakaroon na ng VAT kapag yung taong nagbebenta sa akin is habitually engaged sa pagbebenta ng property. Gary, paano nasasabing habitually engaged? Pag ikaw let's say si ma'am naka-anim na benta sa akin ng property in a year, habitually engaged na siya. 6 na property in a year. So dapat yung next mo bebenta sa akin may VAT na. Kasi habitually engaged na siya. Diba? Pero kapag nagbenta ka lang for a sake na, hindi ko na tuloy nagamit, okay na yan. Walang VAT yun. Kaya yung mga developer may VAT kasi habitually engaged ang dadami. Diba? Alam mo, diskarte ng ibang developer na sa Manila, yung isang townhouse project nila sa isang po, nakasubdivide sa iba't ibang pangalan. Puro kamag-anak kasi ito magkakamag-anak tayo. Pero developer yun 10 tayo. Nakapangalan yung townhouse sa bawat isa sa amin. So pag binenta namin, walang VAT. Panalo yung buyer kahit pa. Kasi ang hirap magbenta pag plus VAT 5 million plus VAT, 12%, ang laki nun. O para makatulong, subdivide sa aming 10, di ba? Hindi kami habitually engaged kasi isa-isa kami nagbenta. Developers tip yun. Di ba? May tip din yung mga developer, nag-uusap-usap din di ba? Subdivide nila. Hindi sila na-consider as habitually engaged dun sa business. So pag nakabili ka ng townhouse in Manila, tapos nakita mo, may VAT ba to? Wala. Baka gano'n yung diskarte. Lumadali yung baka mga may developer dito, di ba? So again, pag house and lot, more than 3,199,200, may VAT na. Pag lote naman, 1.9, more than 1,920,000, may VAT na rin.
Next, na dapat mong alam, pag magbebenta ka ng property, capital gains. Narinig na? Ngayon lang? Narinig capital gains. So, capital gains is 6% ng total selling price or whichever is higher. Sabihin nung yung selling price mo, below market value yan. Sabihin ng BIR. Market value magpe-prevail. Whichever is higher. So, 6% ng selling price. Kasi nagkabentahan tayo ng property. Nagkabentahan kami, sir, ng property. Pinanotaryo yung deed of sale namin. Within 30 days, dapat mabayaran ko yung capital gains tax. Kasi kung hindi, kung magkano yung babayaran ko ng capital gains, yung penalty ng 25%. Kasi ang babayaran ko, 10,000 plus 25% nun. So malaki rin. Diba? So within 30 days, mahaba na yan. Diba? So, nagkabentahan, deed of sale, once na manotaryo, tatakbo na yung 30 days. Make sure, let's say, nagbenta ka ng property. Kasi yung capital gains tax, laging sagot nung nagbebenta o nung seller. Nagbenta ka ng condo mo, nagbenta ka ng house and lot, masagot mo yung capital gains. Okay? 6% ng assessed value or market value or selling price, whichever is higher. Transfer tax. Dahil babayaran tax, no? Nagbenta ka ng property mo, may transfer tax pa. Diba? So,